Nakita ng pinuno ang paghihimagsik sa mata ng sundalo, kaya galit na sumigaw, "Tumahimik ka. Ang trabaho mo ay sumunod sa akin, naiintindihan mo?" Ngunit ang sundalo, na napuno ng galit, ay hindi na sumunod. Tumugon ito ng may tapang, "Pareho lang tayo." Galit na galit ang pinuno, tumitig siya ng may matinding banta sa sundalong tumutol sa kanya. "Ayaw mong sumunod, kung ganon, mamatay ka," sabi niya habang tinaas ang espada at walang pag-aalinlangang pinatay ang sundalo. Nakarinig pa ito ng isang hiyaw na, "Kir," bago tuluyang nalagutan ng hininga. Tiningnan ng pinuno ang dagwang espada at binalaan ang natitirang mga sundalo, "Tingnan ninyo. Sino mang susuway sa akin ay papatayin agad." Nagulat ang mga sundalo sa paligid niya, nagbubulungan habang nakatingin sa lugar kung saan bumagsak ang kanilang kasama. "Ang baliw na yon, pinatay niya ang isa sa atin," bulong ng isa. Hindi pinansin ng pinuno ang kanilang mga tingin ng pagdaramdam at patuloy na sumigaw ng mga utos, "Ano pang tinitingnan niyo? Ang kailangan lang niyo ay patayin ang demonyong yun at manalo." Ngunit bago siya makapagtapos, isang sundalo ang lumingon sa kanya ng kalmado at sinabing, "May isa pang paraan para tapusin ang laban na ito." Nabigla ang pinuno, may nararamdamang banta sa tinig ng sundalo. Unti-unting ibinaling ng mga sundalo ang kanilang mga espada patungo sa kanya. "Kung ikaw ang mamamatay, matatapos ang laban. Sa tingin ko, mas madali yon," sabi ng isa sa kanila. Nang inig ang pinuno, umatras ng dahan-dahan, "Sandali, kayong lahat." Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin nang itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga espada at pinagsasaksak siya. Sa ilalim ng malinaw at mainit na langit, pumailan lang ang tunog ng mga espada na humihiwa sa laman. Napatay ang pinuno sa mismong mga tauhan niya, hindi na kinailangan pang si Narcissus ang tumapos sa kanya. Sa halip, siya mismo ang humikayat sa kanyang mga tauhan na talikuran siya. Pagkatapos niyang mamatay, tumunog ang isang trumpeta bilang hudyat ng pagtatapos ng laban. Nagdiwang ang mga manunood, ang mga sigaw ng tagumpay ay lumaganap sa buong paligid. Tapos na ang laban, panalo ang mga Griego, napahinto si Narcissus, hindi makapagsalita sa biglaang anunsyo ng tagumpay. Tinapak ni Shua ang hawak niyang baston at nagbiro, "Ano ba namang klaseng pagtatapos ito, hindi ba?" Masayang itinaas ng mga sundalong Griego ang kanilang mga sandata, "Oo nga. Panalo na naman tayo, buhay pa tayo." Nagtawanan sila, at si Urias ay natawa ng malakas, ipinakita ang mga ngipin niyang kulang. Mga walang kwentang kalaban talaga. Ngunit bigla siyang tumigil, nanlaki ang mga mata, at bumagsak. Bago siya tuluyang mawala ng malay, napabulong siya, "Pagod na pagod ako." Lumapit ang mga sundalo at natakot nang makita siyang bumagsak, "Urias. Anong nangyayari sa kanya?" Si Speos, na nasa malapit, ay tumayo ng walang imik, nagkukunwaring walang alam sa nangyari. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Nang makasiguro na walang nakakita sa kanya, nag-iwan siya ng lihim ng ngiti. Tahimik niyang itinapon ang lason na nakatago sa kanyang kamay, saka lumapit sa grupo at nagpanggap na nag-aalala, "Baka init lang ito. Hayaan niyo siyang magpahinga, makakabawi rin siya." Sa totoo lang, binibigyan lamang ni Speos ng oras ang lason para tuluyang umepekto kay Urias. Ngunit ang mga sundalong walang kaalaman sa medisina ay naniwala sa paliwanag ni Speos. "Siguro nga dahil sa pagod kaya siya nahimete," sabi ng isa. "Ilipat natin siya sa lilim at pepeyan hanggang sa siya'y makabawi." Walang nakapansin sa bahagyang nadugong dulo ng lason na itinapon ni Speos, na tahimik na nakalapag sa lupa, kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga kakampi ni Urias ay pumilibot sa kanya habang pinananatili ang distansya mula sa mga ibang sundalo, binigyan siya ng sapat na espasyo para makahinga. Ang pangyayaring ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga pinunong nakaupo sa itaas. "Mukhang may gladiador na nahimete," sabi ng isa. "Karaniwan na itong mangyari pagkatapos ng ganitong klaseng labanan, hindi ba?" Isa pa ang nagkomento, "Kilala ko siya, si Urias, ang nangungunang gladiador. Bagamat hindi siya kasing husay para makuha ang atensyon ko, veterano pa rin siya sa mga mahahalagang laban." Si Antoninus, na nakatingin pababa sa arena, ay ngumiti ng may pag-aaliw, "Hindi ko inaakalang magiging mahina siya para mahimatay ng ganito." Sagot ni Rides, na nakaupo sa pulang mesa sa tabi niya, "Kahit ang mga bihasang gladiador ay hindi makalalaban sa tumatandang katawan." Medyo nagulat si Antoninus at tumingin kay Rides,
Hindi patas para sa mga gladiador na nagbigay ng kanilang pinakamahusay na laban at mamatay ng hindi dahil sa kanilang kakayahan. Inutusan ni Antoninus, ipahayag ang nakatagong alituntunin at dalhin ang mga gladiador para sa paggamot. Tumango si Rheus, naiintindihan ko. Kaagad siyang tumayo at tinaas ang kamay upang patahimikin ang mga tao sa ibaba, lahat, makinig at magbigay ng atensyon sa aking anunsyo na utos ng emperador. Tumahimik ang mga tao at nakinig ng maayos habang ipinagpatuloy ni Rheus ang anunsyo. Sa katunayan, may isa pang nakatagong alituntunin para sa round na ito. Naging hindi mapalagay ang mga tao, isang nakatagong alituntunin. Hindi ba't nanalo na ang mga Griego at si Haring Leonidas? Hindi na pinatagal pa ni Rheus ang kanilang paghihintay, ang commander ng aanat ay napatay, at ang natitirang mga tauhan niya ay magiging mga alagad ni Haring Leonidas. Matapos ang anunsyo ni Rheus, nagpalakpakan ng mga tao bilang tanda ng pagsang-ayon, at ang mga sundalo sa arena ay nagsimulang lumuhad. Medyo nagulat si Narcissus habang pinapanood ang mga sundalo na magalang na lumuhad sa harap niya. Ang mga lalaking ito, sila ba ay magiging sakop ko? Tumayo si Narcissus sa gitna ng mga tao, ang espada sa kanyang kamay ay kumikislap sa liwanag. Ang kanyang mahabang buhok ay humahampas sa hangin tulad ng isang Diyos ng digmaan na bumabalik na may karangalan, napapalibutan ng mga sundalong nakayuko bilang tanda ng pagsunod. Si Shua ay ikinawit ang kanyang baston sa kanyang likod at tumingin sa paligid ng may bahagyang pag-aalinlangan, magiging kakampi natin bukas ang mga natitirang sundalo ng AOP. Habang iniisip niya ito, ang sundalong si Abydos ay napakunot noo. Ibinigay ng demonyong iyon ang 2,000 na tauhan ng walang anumang kapalit. Nangangahulugan ito na ang laban bukas ay magiging mas brutal. Tila ang mga Romanong ito ay naghahanap ng mas marahas at makatutuhanang laban, napabulong si Abydos. Siguradong impyerno sa lupa ang naghihintay sa kanila, kahit na may dagdag na 2,000 tropa. Magiging isang mahirap na labanan, na di tulad ng alinman sa mga naranasan ko noon, naisip ni Abydos habang tinitignan ang masayang pulutong sa ibaba, na walang kamalay-malay sa matinding realidad na naghihintay sa kanila. Sa wakas, natapos ang laban sa isang solemn at malamig na tinig mula sa pinakamataas na trono, iyon ang pagtatapos ng laban kahapon. Maari na kayong magsiuwi. Kaagad pagkatapos ng laban, tinignan ni Alexis si Urias na nakarite sa higaan. Walang emosyon, sinabi niya, siya'y Nolason. Naguluhan si Abydos, ano ang ibig mong sabihin sa Nolason? Hindi naman gumamit ng lason ang kalaban, di ba? Kinumpirma ni Dices, nakakabenda lang, oo, tama ka. Sinuri ko rin ang kanilang mga armas sa laban, at pawang mga ordinaryong espada lamang. Hindi sumagot si Alexis, patuloy na iniinspeksyon ang bibig ni Urias. Nagkunwari si Speos na magbigay ng opinyon ngunit layunin niyang iliga ang lahat, sa palagay ko rin, napakahirap ng laban kaya't may mga nasugatan. Baka natuyuan lang ng init si Urias. Biglang bumaling si Alexis at mahigpit na sinabi, nagsasalita ka ba bilang isang manggagamot? Ano bang alam mo? Nagulat si Speos at nauutal na sumagot, hindi ko naman ibig sabihin yun. Iginiit ni Alexis, kahit ano pa ang sabihin ninyo, mga sintomas ito ng pagkalason. Lumaki ang mga mata ni Abydos, napakunot noo habang pinapakinggan si Alexis, ang mga sundalong adate na tinamaan ng mga lasong palaso ay may kaparehong mga sintomas, ngunit tila kaunting dosis lang ang nakuha niya kumpara sa kanila. Kinakabahan si Speos at biglang nagtanong, kaya mo bang malaman kung paano siya nalason? Sinuri ni Alexis ang reaksyon ni Urias at sumagot, walang paraan para malaman habang ganito ang kondisyon niya. Napakaraming gasgas at sugat, di malalaman kung saan pumasok ang lason. May natirang lason mula sa ilang palaso sa labanan, ngunit kung hindi iyon, baka may isa sa inyo na sumaksak sa kanya mula sa likod at gumawa ng kalokohan, ani Alexis na may pahiwatig. Bahagyang napatigilan si Speos, ngunit agad na itinanggi, imposible. Nilagay ni Abydos ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at matigas na sinabi, Hoy matanda, itigil mo na ang pagsira sa mood ng walang kabuluhang haka-haka. Kakapasok lang ni Urias sa grupo, walang may galit sa kanya ng ganoon. Hindi umatras si Alexis at tumugon, sinasabi ko lang na posible. Mahigpit na pinagsabihan ni Abydos, kalmein mo ang sarili mo at gawin mo ang trabaho mo. Ano na ang mangyayari kay Urias? Tahimik na tumingin si Alexis kay Abydos at mahinahong nagtanong, gusto mo bang malaman ang totoo?
Sumagot si Abydos, oo, mas gusto kong marinig ang totoo. Matamang tinignan ni Alexis si Abydos, 70% na tsansang mamamatay siya, at hindi ko iniisip na makakaligtas siya hanggang sa gabi. Nagulat si Abydos, nakatingin sa malamig na mukha ni Alexis, at hindi mapigil ang magalit, ano? Kung ganoon, bakit ka naghihintay? Dapat may ginagawa ka na. Pumikit si Alexis na tila walang magawa, kung lason nga ito, maaari ko sanang higupin ang dugo mula sa sugat, pero huli na. Kumakalat na ang lason sa katawan niya. Kaya kung gamutin ang anumang sugat, ngunit ang lason, walang magagawa ang makabagong medisina dito. Imposible, bulong ni Abydos. Habang mas naririnig niya ang pagsusuri ni Alexis, lalo siyang nag-aalala. Kaya wala nang paraan para mailigtas siya? Mamamatay na ba talaga siya? Muling tumingin si Alexis kay Urias, pinag-aaralang mabuti ang kondisyon nito. Sa palagay ko ay malamang nga, sagot niya. Ngunit mabilis na tanong ni Abydos, pero paano kung? Nilingan ni Alexis si Abydos, kung sapat ang kakayahan niyang magpagaling ng sarili, baka malampasan niya ito, dahil hindi na magtatagumpay ang lason na patayin siya. Abala ang dalawa sa pasyente sa kanilang harapan at hindi nila napansin ang madilim na ekspresyon ni Speos sa likuran nila, lalo na nang marinig nitong may posibilidad pa si Urias na mabuhay. Napabuntong hininga si Abydos, sa huli, kahit ikaw ay wala nang magagawa, ano? Hindi na sumagot si Alexis, bagkus ay nagbigay na lamang ng mga tagubilin, dapat siyang bigyan ng maraming tubig at magdagdag ng isa pang lampara para hindi bumaba ang temperatura ng katawan niya sa kalagitnaan ng gabi. Habang abala si Speos, tila nag-aalangan itong manatili. Wala siyang ibang nais kundi maisakatuparan ang balak niya. Walang emosyon na lumakad si Shua sa tabi ni Speos, ngunit naramdaman ni Shua ang matinding tingin sa kanyang likuran. Huminto siya at, bahagyang nagtataka, nilingan si Speos, ano yun? May kailangan ka ba? Mabilis nang umiti si Speos, wala naman, sagot niya. Pinagmasdan siya ni Shua na may pagdududa, talaga ba? Nang hindi sumagot si Speos, agad na nagpatuloy sa paglalakad si Shua. Muling tumingin si Speos sa likod ni Shua, at may masamang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Wala ka ng gaanong oras, bulong niya sa sarili na may bahagyang ngisi. Si Shua, na matalas ang mga mata, ay tumingin ng malamig. Ang kasama mo ay nasa bingit ng kamatayan, pero tila napakatahimik mo. Sa mababang tinig, biglang sabi ni Speos, marami na tayong nawala na mga kasama, at hindi ko alam kung makakaligtas pa ako bukas. Hindi rin tiyak ni Speos ang sariling kaligtasan. Si Shua, na nakatalikod pa rin, ay nagsalita ng walang pakialam, bagamat masakit na mawalan tayo ng isang malakas na mandirigma, libo-libo na rin ang mga nawala. Sino pa nga ba ang may pakialam? Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsalita si Shua, nakakainggit ka, Speos. Napakunot noo si Speos, ano ang ibig mong sabihin? Tumugon si Shua, nakakainggit ang iyong pag-iisip. Tumataas ang tono ng boses ni Speos, ano, pinagtatawanan mo ba ako? Si Shua ay sumagot ng malamig at kalmado, hindi, seryoso ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Iniwan niyang nakasimangot si Speos at naglakad palayo. Tumayo si Speos sa katahimikan, nag-iisip habang tinitingnan si Shua. Si Abydos ay lumingon at pinaalala sa kanya, anong ginagawa mo? Lumabas ka na. Tumango si Speos at tahimik na umalis, habang si Abydos at Alexis ay nanatiling kasama si Urias. Tinitigan ni Abydos si Urias ng may awa sa mata. Ano bang nangyayari sa iyo, bastardong to? Hindi na nakapagpigil si Abydos at kumuha ng pamunas para panasan ang mukha ng kanyang kaibigan, sabay sabi ng may pagsisi, pagod ka na, magulo ang mukha mo, at puno ng gallows. Hindi ka ba nabuhay nung nabali ang paa mo? Tao ka, kaya sana mamatay ka tulad ng isang tao. Halos mabasag ang emosyon ni Abydos. Ibaba ang ulo ni Urias at ang boses niya ay nahirapang magsalita. Wala na akong pagsisisi sa lugar na to, pero sana may magawa ka pa. Matapos makalabas sa impyernong to, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at helpless na tinitigan si Ares. Bastardo to, kahabag-habag na bastardo, gumising ka. Sabi ni Alexis na nakapamaywang, bold-adong tanga, nandyan ka na naman. Kinagabihan, isang tinig ang tumawag, Kona, nandyan ka. Sumagot siya, oo, ama, pumasok ka. Bumukas ang pinto ng silid ni Kasa, at si Reus ang pumasok. Gising ka pa?
Mahinang tanong niya sa kanyang anak na babae. Si Kasa ay nakatayo, nakatanaw sa tanawin mula sa balkonahe, ang hangin ay dahan-daang humahaplos, ngunit manipis lang ang suot niyang robe. "Oo, ama, hindi ako makatulog," magalang niyang sagot. Naiintindihan ko," sabi ni Reyes habang papalapit kay Costina. "Mahirap ba ang araw mo?" Ang magandang mukha ni Kasa ay nagpakita ng kalituhan. "Mahirap? Ano bang nagawa ko? Halos nabaon ka sa gulo dahil sa babaeng yun," patuloy ni Reyes. Si Costina ay naguguluhan. "O siya? Anong ibig mong sabihin, ama?" Itinaas ni Costina ang kilay, pleading na sinabi, "Pero ama, hindi ba't pwede mo siyang patawarin?" "Oo, mali ang ginawa niya, pero hindi naman siguro sapat na dahilan para ipapatay ang buong pamilya niya," sabi ni Costina na may malasakit sa babae. Si Reyes ay nagsimangot ng galit. "Yan ang problema, Costa. Una, ayokong patawarin ang sinumang maglalay sa'yo." Humarap siya at umupo sa mga hagdang bato. At pangalawa, pinarusahan siya sa utos ng emperador. Kahit magbago pa ang isip ng kanyang majesty, pareho lang ang magiging kinalabasan. Tumawa siya ng malakas upang pag-aani ng pakiramdam ni Costina, pero dahil humiling ka, baka may paraan akong gawin upang maibsan ang kanyang paghihirap at kahihiyan. Umupo si Costina ng malungkot sa tabi ng kanyang ama, nag-aalangan. "Sige," ang sagot niya, iniisip sa sarili. "Hindi ko naman siya masisisi, pero bakit kailangang makialam pa siya kay Narcissus?" Tinawag ni Reyes ang kanyang pangalan, "Costina." Sumagot si Costina, "Oo." "Bakit ka pumunta doon?" tanong ni Reyes, may malalim na ekspresyon. Nagulat si Costina, hindi na tulad ng kaninang nang iinsulto si Reyes. "Pumunta ka ba roon upang iligtas si Narcissus?" Tinutulan ito ni Costina, "Hindi, naligaw lang ako sa basement." At nagsimula siyang sumigaw. Kaya't ang eksenang ito sa sandaling iyon ay hindi na nagmukhang isang pag-uusap sa pagitan ng ama at anak na babae, kundi parang pag-uusap ng dalawang magkaibigang nagtapatang sa isa't isa. Maingat na sinabi ni Reyes sa kanya muli, "Costina." Sumagot siya, "Oo." Tumingin siya kay Costina at nagpatuloy, "Hindi mo kayang lokohin ang iyong ama. Walang epekto ang mga kasinungalingan mo sa akin." Ngumiti si Reyes, "Malungkot ako." Si Costina na may pagka-bored na ekspresyon ay nag-isip, pero matagal ko nang naloko si ama." Si Reyes, na parang nababasa ang kanyang iniisip, ay kalmado at nagpatuloy, "Kung sa tingin mo ay naloko mo ako, ito ay dahil pinagsawalang bahala ko lang." Pagkatapos niyang magsalita, nagulat si Costina at naging mapatla ang kanyang mukha. Maingat na inilapat ni Reyes ang kanyang kamay sa balikat ni Costina at nagsalita ng may pagmamahal, "Talaga bang nainsulto kita? Okay lang yun, maging tapat ka lang sa akin." Alam ni Costina na alam na ng kanyang ama ang lahat, kaya wala na siyang magagawa kundi sumuko at aminin. Inangat niya ang kanyang balikat at nagsabi, "Sige, si Narcissus ay minsang nagligtas ng buhay ko." Nagpatuloy siya, parang may huling pagtatapat, "Noong nasa Lions Den kami." Si Reyes, na may matibay na ekspresyon, ay nagpatuloy, "Ganyan ang dapat na gawin ng isang mababang tao tulad niya, pero matagal na yun." Si Costina ay nagpatuloy, "At noong makipaglaban kay Commander Bernies, si Narcissus din ang nagligtas sa amin mula sa kahihiyan dahil sa kanyang katalinuhan." Sumagot si Reyes, "So, may utang ka pala sa gladiator na yun." Hindi kayang tumingin ni Costina kay Reyes at bahagyang iniiwas ang kanyang mata habang nagpapaliwanag, "Pumunta ako sa waiting room upang sabihin sa kanya ang lihim ng laban ngayon, tapos narinig ko na si Narcissus ay may problema, kaya tinulungan ko siya. Yun lang." Si Reyes ay ngumiti ng mapang-asar, "Kaya pala. Alam ko na, si Costina ko talaga ay may malasakit. Naaalala mo lahat ng tulong mula sa mga mababa sa iyo." Si Costina ay nag-isip, "Hindi ko sinabi kay ama na si Narcissus ang tumulong sa akin noong ako'y kinidnap, pero pinili niyang itago ito at sumagot kay Reyes, Oo, ganun nga." Nagpatuloy si Reyes, "Pasensya na, halos ko nang masira ang mga patakaran at sirain ang laban." Si Reyes ay mahinahong tumugon, Hindi. Sa huli, napagtanto ko na medyo naging pabaya ako. Dapat ay binigyan ko si Narcissus ng mas malaking gantimpala, pero hindi ko ginawa." Tumingin si Costina sa kanyang ama, kaya't siya'y humarap at nagpatuloy, "Alam mo ba kung ano ang pinakakailangan ni Narcissus?" Nag-isip si Costina, ano kayang pinakakailangan ni Narcissus? Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang babae.
Siguro yung babaeng yun, pero hindi ko sasabihin. Tinanong siya ni Reyes, hindi mo alam? Si Costina ay nagtigil at sumagot, hindi ko alam. Paano ko malalaman yon? Mababang boses ni Reyes, Costina, sinabi ko na sayo. Naramdaman ni Costina na medyo natatakot na siya. Oo, anong sinabi mo? Si Reyes ay nagpatuloy, hindi magtatrabaho ang mga kasinungalingan sa iyong ama, lalo na kung magdadala lang ito ng kalungkutan sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong maglay sa akin ng walang dahilan. Si Costina ay nakahinga ng maluwag at nag-isip, oo, totoo.